Good morning. Kaagising ko lang rin. Galing kami ng panggabi. Ito yung first night duty namin sa trabaho namin dito sa Japan, no? So, yung katawan namin medyo nag-a-adjust pa sa tulog, no? Kaya, nagising kami ng hapon. And ngayon, wala kasi akong pasok. Gusto ko lumabas. Papagurin ko yung sarili ko. Maglalaad-laad muna ako sa labas. Para mamaya, makakatulog ako ng maayos. So, tara guys, samahan nyo ako ngayong araw na to. So naglalaad ako ngayon, papunta ako sa may barbershop malapit sa tinitirhan namin. Medyo mahaba na rin yung buhok ko. And kailangan kasi sa work is malinis, no? Clean cut yung gupit namin. So mula sa bahay, malapit lang naman yung barbershop. And titignan natin kung paano maggupit yung mga Nihonjin dito sa Japan. So let's go! Bali pagkalabas namin doon sa kanto sa bahay, dito lang siya banda sa may right side. Yung purple na bahay na to dito sa may tabi ng looban ng daan. Ay, hindi ko lang sure kung bukas siya, no? Ang sarado. Tignan natin kung bukas siya ngayon. So lumabas ako doon sa first barbershop na malapit sa tinitirhan namin. Kasi sabi nung Nihonjin na barbero is parang magsasara na daw kasi siya. Dito kasi sa lugar namin, medyo maaga nagsasara yung mga barbershop tsaka yung mga store, no? So pumasok ako dito sa may looban sa likod ng bahay namin kasi dati nung naglalakad ako dito, meron rin ako nakitang barbershop dito banda. Hindi ko nga lang maaalala kung saan siya banda, no? So sige, lakarin natin. Total gusto ko rin maglakad-lakad para mapagod ako kasi galing rin kasi ako ng panggabi. So ang duty ko agabi is yakin, around 11 PM until 9 AM in the morning. Kaya ngayon, gising na ako kasi nag-a-adjust pa yung katawan ko eh. So andito na tayo sa pangalawang barbershop na malapit sa bahay. Actually parang hindi siya barbershop eh. Mas mukha siyang salon, no? So tara, pasok tayo sa loob guys. Kalalabas ko lang doon sa may pangalawang salon na pinuntahan ko. Sabi naman sa akin nung babaeng may-ari nung salon, hindi daw siya nagugupit ng lalaki. So andito na tayo ngayon sa pangatlong hair salon or barbershop na malapit sa bahay namin, and hopefully bukas siya para makapagpagupit na ako guys, no? So ayun guys, nagsuot na ako ng jacket at saka ng sombrero kasi malamig na kasi, no? So yung pinuntahan ko na pangatlong barbershop, unfortunately medyo namahalan kasi ako dun sa price ng haircut nila. Hindi ko alam kung ganun talaga yung prices ng gupit dito sa Japan, pero medyo mahal kasi, no? Sinisingil niya ako ng 2,500 yen, which is parang sa atin siguro nasa 900 pesos, 1,000 siguro, ganyan yung price siguro, I'm not sure lang. Medyo namahalan ako. Doon kasi sa Ion Mall nung last time na nag grocery kami nila Mart, nakita ko kasi yung price doon parang nasa 1,800 lang.
Siguro doon na lang ako magpapagupit. So after ko doon sa pangatlong barbershop na pinuntahan ko, naisipan ko na pumunta na lang sa may Yakuyen shop malapit doon sa bahay namin, no? Kaya naman siya lakarin. Sa likod lang rin siya ng bahay, malapit sa may park. Ang ganda pala dito. Sa likod ng bahay namin, no? Oh, ang ganda pala dito. Ngayon lang ako napapunta dito eh. Sa Google Map kasi nakita ko lang yung Yakuyen shop na yun. So yung Yakuyen shop pala, ibig sabihin nun 100 yen shop, no? So sabihin natin parang mga nasa 40 pesos lang yung mga tinitinda doon. Pero syempre may mga gamit rin doon na medyo pricey. So tignan natin kung ano yung mga makikita natin doon, guys. Nakakatuwa ngayon kasi since malapit na yung summer, nabawasan na yung lamig, kaya kapag pumunta ka sa mga park dito sa Japan, makikita mo ang dami ng bata naglalaro. Yan, tulad yan dito. Kung dati, pagdating namin dito sa Japan, yung makikita nyo kapag tinitignan nyo yung mga punong malalaki is walang kadahon-dahon. Ngayon naman makikita nyo kung gaano kaganda, kung gaano katingkad yung mga dahon ng mga halaman, no? So guys, kung hindi pa kayo nakakita ng mga simple park dito sa Japan, ganito yung itsura ng park dito sa Japan. Yan, may mga bata, nakakatuwa, no? Ano, naglalaro sila sa palaruan. Yan, ang daming bata. So, may mga upuan. Gaganda ng mga dahon ng halaman. Ito yung pinakamalapit na park, malapit sa tinitirhan namin, no? Actually, sa likod lang to mismo ng tinitirhan namin eh. Kung lalakarin, siguro sabihin natin mga 3 to 4 minutes, andito ka na. Ayan. Naglalaro yung mga bata, nakakatawa. Naalala ko nung bata ako, meron kasing open field malapit sa tinitirhan namin, no? Doon kami naglalaro ng mga kalaro ko. Nakakamiss rin maging bata eh, no? Hindi ko makita yung Yakuyen shop. Pero malapit lang talaga sa bahay yun eh. Walking distance lang eh. Naliligaw ata ako ah. Yan, nandito na tayo sa Yakuyen store, guys. Tignan natin kung anong meron dito sa loob. So pagpasok mo ng Yakuyen store, makikita nyo is iba't ibang klase ng gamit, no? Para sa pagbuborda. Dito sa right side, walang ibang gamit kundi parang mga yarn ba tawag dyan? Yan, para sa pagbuborda, no? Sa pagtatahi. Tapos may mga ano to? Hindi kasi ako mahilig sa pagbuborda eh. Pero dito sa right side talagang yun lang yung makikita nyo, guys. May mga iba't ibang klase ng tela tulad nito. Tapos may mga yarn. Ay, ayun, sa kabila. Punta tayo dun sa kabila, guys. Ay, may mga snacks dito. Ay, ito pala dito pala eh. Mga black coffee candies. 100 lang to. 100 yen lang siguro to lahat. So dito sa left side ng store, makikita nyo yung iba't ibang klase ng okashi, no? May mga butterscotch candies. Siguro nasa 100 yen lang to kasi ano, mga maliliit lang. Hindi kasi porket Yakuyen shop ko, lahat ng tinda is ano na, 100 lang. May mga iba rin kasi na iba yung prices, no?
So, yan, may mga candies, iba't ibang klase ng okashi, may mani. Ang dami rin, maraming mga kutkutin dito na mabibili. Ala, ito yung hinahanap ko kasi kagabi pinatikim sa akin to nung Japanese na workmate namin, no. Sarap kasi nito eh. Para siyang kring-kring ba tawag nun sa atin sa Pilipinas. Ito naman, ang flavor nito is parang brown sugar, no. Tapos yung isa, ito, parang white sugar yung gamit dito. Ayan. White dough cookies. Ayan. Ang sarap nito. Bibili ako dito pagka bumalik. So dito naman sa side na to ng store na to, makikita nyo yung iba't ibang klase ng parang gamit sa kusina, no. May mga mangkok na maliliit, may mga glass plate, tapos iba't ibang klaseng mga mugs. Dapat pala dito ako bumili, ang gaganda ng mug dito. Ang daming klase, tapos siguro ito 100 yen lang yan. Dapat pala dito na ako bumili ng gamit nung pagdating namin. Yakuyen shop lang to. Ganyan yung mga gamit dito, guys. Yung mga tumblers. So kalalabas ko lang, galing ako dito sa may Yakuyen store, no. Hindi muna ako namili ng mga gamit na kailangan ko kasi wala pa sa plan ko talaga mamili, no. Siguro kapag bumalik na lang kami, kasabay ko si Mark, may mga bibilhin lang rin ako dun, pero hindi pa muna ngayon, no. So siguro pupunta na lang ako mamaya ng Iyon, guys. Kasama ko si Mark kasi may sasadyain kami dun ni Mark eh. Actually kanina, kung mas maaga pa ako nagising, pupunta sana ako doon sa trabaho kasi may aasikasuhin din ako eh. May aayusin ako saglit. Pero since late na kasi kami nagising, late na rin ako kumain, hindi na muna ako tumuloy, guys, no? So papunta ako ngayon doon sa park sa likod ng Yakuyen shop. Babalik tayo doon. Siguro magkwentuhan muna tayo saglit bago ako bumalik sa bahay. So andito ako ngayon sa may Showa Kohen, no? Malapit sa bahay namin. Actually sa likod lang to mismo nung tinitirhan namin eh. Siguro i-share ko na lang rin sa inyo, guys, kung papaano ba ako nakapagtrabaho dito sa Japan as a caregiver. So way back 2020 kasi nag-aaral ako ng Japanese language, no? Sa Philippines. Actually sa Laguna 'yon eh. Tapos nag-aral ako ng Japanese language sa Laguna for about 6 months ata yun kung hindi ako nagkakamali. Parang 2 months na online tapos 4 months ata na actual yung study namin, no? After that, nung pag-aaral namin, meron kasi kaming tinake na examination, which is ito yung tinatawag na Prometric examination and JFT examination. Yung Prometric examination, composed of 2 tests yan. Meron siyang skills test yon, no? About caregiving. Skills test siya. Kung paano ba yung trabaho as a caregiver, no? At the same time, 2 klase yon. May English, tapos may Japanese, no? Dito sa Japan kasi, may sarili silang way kung paano yung caregiving nila, no? Sa atin kasi sa Philippines, more likely Western kasi yung sinusunod natin eh. When it comes to caregiving, no? Kaya nagkaroon sila ng Prometric examination kasi kailangan mong aralin yung way nila dito sa Japan. Okay? So, may mga iba't ibang uri kasi dito ng trabaho regarding sa caregiving na hindi ginagawa sa atin sa Pilipinas, no?
So, ayun yun. Merong Japanese na prometric examination at the same time meron ring English. So, kailangan mo maipasa yung dalawang examination na yan. While studying naman ng Japanese language, lahat kasi kami doon caregiver, no? Yung pinaka-profession, no? Kasi ang visa na gamit namin dito sa Japan is tinatawag na SSW, which is ito yung Specified Skilled Working Visa, no? Pwede kayo i-grant na makapag-work dito sa Japan for about 5 years. Tapos every year renewal yung visa nyo, parang ina-extend lang kayo ng ina-extend. So ang qualification kasi doon sa SSW visa is at least pwedeng nursing graduate ka, pwedeng caregiving graduate, no? May certificate ka ng caregiving, no? Especially yung TESDA NC2, no? About caregiving, no? Ayun yung mga basic requirements kung mag-a-apply ka ng SSW. At the same time, syempre kailangan maipasa nyo yung examination na sinabi ko kanina, which is ito nga yung tinatawag na prometric examination, Japanese and English, no? Ayun yung nursing care skills, chuchu, ganyan yung pangalan ng exam niya. So Japanese yon at saka English. Tapos may JFT rin. So yung JFT, ito yung tinatawag na Japan Foundation Test, no? Ito yung pinaka basic language proficiency examination ng sa Japan, no? Kasi meron kasing tinatawag na JLPT, meron rin tinatawag na JFT. Yung JLPT kasi 5 level yon, no? Which is ito yung tinatawag na N1, N2, N3, N4, and N5. So, kapag naipasa mo yung JFT examination, ang level kasi ng JFT is, kung hindi ako nagkakamali guys, N4 and N5 yun, no? Kasi habang bumababa yung level, ibig sabihin, mas mataas yun, no? So, ang pinakamataas is N1, no? So, at least JFT examination, maipasa nyo. Tapos yung prometric examination, maipasa nyo rin. Tapos, at least, meron kayong minimal experience about caregiving or healthcare related work, no? Pwede kayo mag-apply dito sa Japan. Sa age limit, hindi naman sila ganun kaigpit dito sa age limit Actually, sa atin lang sa Philippines yung masyadong big deal yung edad no? Alam nyo ba, dito sa work ko, mas marami yung mga senior citizen na edad sa atin sa Philippines kaysa sa amin, no? Meron akong katrabaho doon na 75 years old. Kung ano yung trabaho ko, ganun rin mismo yung tinatrabaho niya. Tapos babae pa siya, no? And uso dito sa Japan na kahit meron ka ng edad, hindi ka nila dinidiscriminate na hindi ka pwede mag-work na, no? Walang age limit dito. As long as kaya mo and malakas ka, pwede ka magtrabaho dito. Usually yung age limit na yan, ang naglilimita lang naman dyan sa atin is yung mga agency na accredited ng POEA papunta dito sa Japan, no? So ayan yung basic requirements, no? At least graduate ka ng nursing, tapos may TESDA certificate ka, NC2 certificate about caregiving. Naipasa mo yung dalawang prometric examination, English and Japanese, then JFT. Then after that, siguro yung kung gaano katagal inabot yung processing ng application ko is umabot rin siya ng 8 months, no? Ganyan. So aside from that, syempre basic requirements, kailangan maipasa mo rin yung medical examination nila, no? Tapos guys, ang mangyayari niyan, after ko mag-study nung Japanese language, nag-take na ako, no? Naipasa ko na yung prometric examination, tas JFT examination. Meron kasing tinatawag na employer's interview, no? Ito yung mga kaisha, which means pag sinabi natin kaisha is ito yung mga facilities, working facilities dito sa Japan na naghahanap ng mga OFW workers. Yung language training school kasi na pinag-aralan ko, partnership siya ng agency, no? So nung naipasa ko na lahat, yung agency is parang nilinya na nila ako para sa interview, no? Sa kaisha interview. Then nung na-interview ako, naipasa ko yung interview, nagpa-medical na ako, pinrocess na yung COE ko, no? Yung Certificate of Eligibility.
Then, parang ang processing ng COE ko, parang 5 months. Ang tagal din eh. 5 months or 4 months, ganyan. While waiting dun sa COE ko, may mga interview kami sa kaisha namin. Siguro parang once a month ata ini-interview kami. No? Ini-introduce kami dun sa mga Japanese, sa mga Nihonjin na workmate namin dun sa facilities. And nakakatuwa kasi very accommodating sila, tapos napaka-bait nila, no? Mga bata. Nakikinig sa akin. Hi, konnichiwa. Hi. Daijoubu desu ka? Hi. Watashi wa Sherwin desu. Hi. Philippine Jin. Gamen ne. So, ayan. Kasi yung mga Japanese dito, nakakatuwa kasi tuwing nakakakita sila ng mga foreigner, no? Talagang titignan nila, parang naa-amaze sila pagka nakakakita sila ng mga foreigner. And sobrang bait talaga. Actually, may mga nababasa ako or napapanood ako na vlog na maraming Japanese ang masungit, no? May mga masungit, pero hindi naman lahat masungit. Tulad namin, sobrang babait ng mga workmate namin doon sa trabaho, no? Kaya very thankful din kami sa pang-araw-araw kasi talagang tinutulungan nila kami sa lahat ng bagay, no? So by the way guys, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin, no? Ayun, after processing ng COE namin, Certificate of Eligibility, nung lumabas na yung COE namin, agaran pinag-final medical kami, no? After nung medical namin, siguro parang 1 to 2 weeks ata, lumabas yung final medical namin. Pinrases naman yung visa namin. Yan. Yung visa naman yung inasikaso, no? So, after lang siguro isang buwan din lumipas eh, yung visa processing namin eh. And after that, nakalipad na ako papunta dito sa Japan, no? So, nag-start ako mag-apply September 2023, no? Tapos lumipad ako ng April 22, 2024. Actually, sa totoo lang, yung examination ko, matagal na ako naapasa, no? Yung prometric examination ko, yung GFT examination ko, matagal ko na siya naipasa. Way back 2019, naipasa ako na siya. Unfortunately, may mga sarili kasing dahilan na kailangan kong parang choices, no? Na kailangan ko i-set aside yung chance, yung opportunity na makapag-abroad ako. And way back 2020, meron na talaga akong kaisha. Meron na akong company. Actually, dapat sa Kagoshima Prefecture ako mapupunta eh. Pero nung naselect ako, after 2 months ata, nag-back out ako doon sa company. Ayun nga. For personal reason lang din, may mga inasikaso ko, no? Kaya, ayun, medyo hinayaan ko muna, lumipas yung ilang taon. Actually, mahabang taon nga yung lumipas eh, bago ko ulit pinursu yung pagja-Japan. So fortunately, after how many years, isang beses lang ako in-interview, tapos naipasa ko kaagad yung interview, no? Natatawa ko kasi parang sa language training institute na pinag-aralan ko, batch 3 kami. Batch 3 or batch 4. Tapos ang yung kasabay ko sila Mark, ano na yan eh, batch 13 ata or batch 14. Sila daw yung last batch eh, dun sa Language Institute eh. Natutuwa lang rin ako kasi naisalang pa rin talaga ako. So ayun guys, sana may at least may nakuha kayong idea kung paano mag-apply dito sa Japan. And as of now, humihingi rin ako ng pasensya sa mga nag-aantay ng mga anxiety videos ko, no? Actually, sa totoo lang, yung reason kung bakit hindi muna ako nag-upload ng mga anxiety-related videos dito sa channel ko is gusto ko rin kasi muna i-embrace yung Japan, no? At the same time, parang kino-condition ko muna yung sarili ko, no? Kailangan ko muna lumiis kasi sa passion ko na yun nga, about anxiety disorder, kasi more likely gusto ko muna talaga i-enjoy yung beauty ng Japan, yung beauty ng Nemuro. So, gusto ko muna i-divert yung isipan ko, ilihis panandalian doon sa pinaka-topic ko, no? So, ayun, enjoy muna natin kung anong meron dito sa Japan, and humihingi talaga ako ng pasensya, no?
sa mga nag-aabang ng mga videos ko. And don't worry kasi mag-upload pa rin ako ng mga anxiety related videos, and I hope na sana patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa videos ko, no? Sana sinusuportahan nyo pa rin yung mga videos na ina-upload ko. So ayun lang guys, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa YouTube channel ko, no?